Well, mga kapopong tahimik, umanong nakaalis si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado madaling araw ng Huwebes matapos ang magulong sitwasyon sa loob ng Senate compound na umabot hanggang alas 2 ng umaga. Agad itong naging sentro ng usapan matapos kumpirmahin ng National Bureau of Investigation na si Senador Robin Padilla ay kabilang ngayon sa tinuturing nilang person of interest kaugnay sa kasalukuyang lokasyon ng senador. Ayon kay Director Melvin Matibag, si Padilla umano ang isa sa mga huling nakitang kasama ni De La Rosa bago ito tuluyang nakaalis sa compound. Nilinaw naman ng opisyal na ang pagiging person of interest ay hindi nangangahulugang may paglabag sa batas, kundi posibleng mayroon lamang itong mahalagang impormasyon na makatutulong sa nagpapatuloy na inquiry. Dagdag pa niya, patuloy pa ring kinakalap ng kanilang ahensya ang iba't ibang detalye upang mabuo ang kabuuang pangyayari noong gabing iyon. Sa mga oras mga kapupong na lumalala ang tensyon sa Senado, sunod-sunod ding naiulat ang malalakas na putok sa ilang bahagi ng gusali na pinaniniwala ang warning shots lamang. Dahil dito, nagkaroon ng panik sa ilang empleyado, security personnel, at media members na matagal nang nakaabang sa mga pangyayari. Ang iba ay agad na nagtungo sa mas ligtas na bahagi ng gusali habang patuloy ang pagkalat ng iba't ibang impormasyon online. May ilang ulat ding nagsasabing sinamantala ni De La Rosa ang kaguluhan upang hindi mapansin ang kanyang pag-alis. Hanggang ngayon ay wala pang malinaw na detalye kung anong sasakyan ang ginamit sa pag-alis, ngunit patuloy itong sinusuri ng mga autoridad. Kinumpirma rin mga kapopong ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakaalis na si De La Rosa at sinabi niyang kasama nito si Robin Padilla noong lumabas sa compound. Ayon kay Cayetano, wala umanong nilabag na anumang patakaran ang dalawang senador dahil tapos na rin ang Senate Protective Custody nang mangyari ang pag-alis. Sinabi rin niyang hindi dapat lagyan ng maling interpretasyon ang naging paglabas ng senador dahil may karapatan pa rin umano itong gumawa ng sariling desisyon. Anyway, mga kapupong, bago ang insidente, naging mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado dahil sa mga usaping konektado sa international legal inquiry na inuugnay kay De La Rosa. Ilang araw ding nanatili ang senador sa loob ng gusali kung saan dagsa ang media, supporters at mga kritiko na nais malaman ang susunod na mangyayari. Dahil dito naging sentro ng pambansang atensyon ang Senado sa loob ng ilang araw. Pero mga kapupong, sa mga oras na umiinit ang sitwasyon, may mga ulat ding nagsasabing nagtangkang pumasok ang ilang armadong tauhan sa ilang bahagi ng Senate compound ngunit agad itong hinarang ng Senate security officers. Ang naturang komprontasyon ang sinasabing naging dahilan ng pagtaas ng tensyon sa lugar. Gayunman, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung sino ang mga taong nasa likod ng naturang pagkilos. Kalaunan ay nilinaw ng Malacanang na walang kinalaman ng government forces sa mga kaguluhang naganap sa loob ng Senado. Nagbigay rin umano ng plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magkaroon ng mas malalim na investigasyon kaugnay sa insidente. Layunin umano nitong malaman ang buong katotohanan at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Patuloy namang hati mga kapupong ang reaksyon ng publiko sa social media. May ilang sumusuporta kay De La Rosa at naniniwalang dapat itong mabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig. Mayroon din namang nananawagan na maging fair ang proseso at tiyaking maayos na maipatutupad ang batas. Wala pang inilalabas na detalyadong pahayag si Robin Padilla tungkol sa buong pangyayari habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga autoridad. Pero ang pinakamalaking tanong mga kapupong dahil ba sa nangyayari ngayon gulo diyan sa Senado, ay malimutan na kaya nila ang tunay na problema ng mga tao sa Pilipinas ngayon? O magiging focus na lang sila sa usapang politika habang maraming mga Filipino ngayon ang nangangailangan ng tulong ng gobyerno? Well, ano sa tingin nyo? Okay lang ba na i-comment nyo ang inyong opinion sa comment section? To update po to update. I'm sorry I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isa-secure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na
We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help. Good evening, everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Aberin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta, kung nandito na si Sec John Vic and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone